gaano ba katagal, gaano ba kalalim, gaano ba katatag ang ating ugnayan sa Estados Unidos? By simple lang naman, 128 years of shared history. Nagsimula pa nung Spanish-American War, nung colonial period and post-colonial period. Nandyan din, lumaban tayo shoulder to shoulder nung World War II. So 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic relations, and 75 years of being treaty allies tayo ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero magkasalungat na. Hindi na pwedeng itanggi, hindi na pwedeng hindi pansinin ang napaka-pronounced o kitang-kitang magkasalungat na polisiya ng Estados Unidos. Nagpahayag si Secretary Marco Rubio. Ang sabi niya noon, last week, so sabi niya, ang ICC, nung itinatag, ang usapan lang dyan ay isa siyang global court that would step in to prosecute only the gravest offense. Yung mga crime against humanity, yan, genocide, yung naririnig natin. No? So yung sabi niya, ang usapan dito sa ICC, ano to korteng pandaigdigan, korteng pangkalawakan, napapasok lamang pagka hindi na kaya ng mga domestic courts na mag-prosecute. Dito sa atin, bukas naman lahat ng antas ng ating korte, and yet, hinayaan ng Marcos Jr. administration na yurakan yung ating soberanya. Tanong, sunod-sunod ang naging pahayag ng Estados Unidos laban kontra pagtuligsa, pagkondina sa ICC. Kahapon, sabay na bumisita yung US Ambassador to the Philippines, si His Excellency Lee Lipton. Barkada ito ni Donald Trump, kapwa niya negosyante from Florida. Kasabay niya, hindi rin ito coincidence, yung US Ambassador to India. Yung US Ambassador to India, hindi India Ambassador to the Philippines. US Ambassador to India na si Sergio Gore. No, bakit sila magkasabay? Sila ba'y may pinag-usapan? Linapitan ba sila ni Marcos Jr. upang ipaliwanag ang kanyang pagkanlong, pagkilala at pagkukonsinti dito sa ICC? Nagpapaliwanag ba siya? Humihingi ba siya ng tulong dito sa dalawang ambassador? Ambassador of US to the Philippines, Lee Lipton, at US Ambassador to India. Nagkasabay na bumisita. Ang common denominator nito, barkada ito pareho ni Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos. They have a very, very clear, direct, and secure line pagdating kay US President Donald Trump. Meaning may full access sila, may clear access sila kay US President Donald Trump. Ito ba ay dahil humingi ng oras si Bongbong Marcos through the US Embassy na harapin siya nitong dalawang influential miyembrong maituturing ng inner circle ni Donald Trump upang ipaliwanag yung kanyang patuloy na pagkilala, pagkonsinti, pagkanlong, at meron pang lumabas na aligasyon yung 18 sundalo. Tatandaan ninyo, nag-execute ng affidavit at sinasabing pinondohan pa yung mga opisyal at kawani ng ICC nung sila'y nagtungo rito upang maareglo na yung usapan nila na kanilang kikidnapin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpapaliwanag ba ang Marcos Jr. administration dahil hindi naman maitatanggi yung galit, ngit-ngit at pagkasuklam ng Estados Unidos? Dalawang boses ang matining dito. Mismong si US President Donald Trump at last week, yung mismong kanyang katiwala, si US Secretary of State Marco Rubio. Tinuligsa na yan eh. Coincidence lang ba? Sabay silang nagpunta doon kahapon at ngayong araw ay bibisita rin si US Secretary of State Marco Rubio. Si Trump ho kasi tahasan ng binanata ng ICC.
na walang jurisdiction sa kanila, sa kanilang mga mamamayan at sa mamamayan ng mga alyado nito. Kasama doon ang Pilipinas. For me, this will create a potential diplomatic strain in the relationship between the Donald Trump administration and Marcos Jr. administration. Bakit magkasalungat eh? At sinabi ito ni Marco Rubio, yung Secretary Marco Rubio ni Donald Trump, natatanggalan ng tulong ng military aid at kung ano pang tulong mula Amerika ang mga alyado nito na patuloy nakikilala, kakanlong at kukonsinti sa pangingialam, panghihimasok ng ICC. Nakita natin dito yan, kaya siningit ko yung Article 3, Section 16. Baka sakali mapansin ito ng ating kataas-taasan na hukuman, bigyang buhay yung provision of Article 3, Section 16. Dahil may nakabinbin pa na kaso, si Pangulong Rodrigo Duterte, ganon din may petition din si Senator Bato de la Rosa, humihingi ng tugon sa Korte Suprema kung meron bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas o wala. And again, 128 years of shared history, 80 years of diplomatic relations, and 75 years being treaty allies. Maybe, perhaps, hopefully, our honorable justices of the Supreme Court, the highest court of the land, the final arbiter of any questions of law, kung meron mang conflict, sana naman pansinin nila at take the cue from the express pronouncement of our long-standing partner and ally, the United States of America, na kinundi na, galit, ngit-ngit, at pinagkakamuhi ang ICC. So, tingnan natin kung paano magre-react ang Korte Suprema rito at kung paano lalong maipit ang maling polisiya ng Marcos Jr. administration dahil nga ang panawagan ng Estados Unidos sa lahat ng alyado nito, ibasura na ninyo yung ICC. Sinabi mismo ni US Secretary Marco Rubio, we do not know and you do not have to know who are the names of the judges, the prosecutors, even the president of the ICC. Dahil sinasabi niya, kung meron man silang dapat panagutan sa kanilang ginawa, yung ginawa ng mga opisyal ng Estados Unidos, napakaganda nito, very timely, very relevant. Sinabi niya, kung meron man kaming dapat panagutan, haharap kami sa jury of our own peers. Ibig sabihin, ginagaya na nila, sinasabi na nila yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron akong pagkakasala, kung meron akong pananagutan, kung meron akong dapat harapin na paglilitis, haharapin ko. Pero, subalit, haharap lang ako sa mga kapwa ko Pilipino na siyang lilitis sa akin. Yan na rin ang linyada ngayon ng Estados Unidos. Malayong malayo sa naging polisiya at maling linyada ni Bongbong Marcos. Nagkakaipit-ipit na ngayon ang Marcos Jr. administration. Sinabi rin ni Secretary Marco Rubio na ang ICC, ang pagkakaunawa nila at pagkakaunawa din ng mga pumirma sa pagkakilala rito ay isang global court that will prosecute only the gravest offense. And only when, pagka hindi na kaya ng local or domestic courts mag-prosecute. Dito sa atin, pag napakinggan ninyo, yung mga naging pahayag na yan, walang puwang ang ICC. Huwag nating kalimutan. Kaya dahil babalik tayo dito sa pinag-ugatan ng problema natin na dito'y nagsimula nung pinagkanulo ang kapwa Pilipino. Nung pinagkaroon ng state-sponsored abduction. Simula noon, daos-dos na hanggang sa ngayon, ang trust at approval rating ni Bongbong. Wala na, meron ng inability to govern. Ang nangyayari na lang, sabi ko nga kanina, Article 3,
Section 18 paragraph 1, malinaw naman sa Supreme sa saligang batas yan. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. Naniniwala ang taong bayan, may mga naniniwala na nakakulong ngayon na laganap ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That is their belief. That is their political belief. They should not be imprisoned for their belief. Ano yung kanilang aspiration? Ano yung kanilang naisin para sa bansa? Magkaroon ng totoong transparency and accountability. Less than a week from today, magkakaroon na naman ng State of the Budol Address. Manunood na naman ang karamihan, wala pa ring nakukulong. Ultimo yung presiding officer ng impeachment court, dapat yan kinasuhan eh. Nung sumama sa mayorya, nakalimutan na yung kaso. Sabi hinog na raw yung kaso. Sa sobrang hinog, nabulok na. Inuod na yung kaso. At ngayon, napakaraming sablay at mali-mali at unconstitutional na desisyong ginagawa dyan sa impeachment court. So kung si Donald Trump